Mga kapuso, magandang umaga po. Narito rin po tayo ngayon sa Angeles, Pampanga dahil nga po kaugnay ito dun sa gumuhong under construction na gusali na nangyari po kahapon. Makikita po ninyo sa aking likuran yung gumuhong gusali po na yon at talagang wasak na wasak. Makikita po ninyo yung mga steel o yung mga scaffolding talagang nagbagsakan po yan. Kahapon po nangyari yan ng madaling araw. At base po sa impormasyon ay nasa mahigit 4 na po ang nasa loob ng gusali na mangyari ang insidente pong yan. At sa ngayon ay 47 na po yung naitalang mga biktima at 26 yung mga rescued, 18 pa, gaya na rin na binanggit kanina ni Bea, 18 pa po yung mga nawawala, na pinaniniwalaang natabunan ng guho at 2 na nga po yung naitalang nasawi. Nasa barracks daw po yung mga karamihan ay mga construction worker na natutulog noon sa barracks nang bumagsak o gumuho ang naturang gusali. Dahil nga po madaling araw ito, so sila ay natutulog at pinaniniwalaan din po na yung ilan sa kanilang mga kaanak ay nasa loob din po kasama nila. So, 24 hours po yung isasagawang operasyon para makapag-rescue. At sa punto pong ito ay kakapanayan din po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III para bigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay nga po dito sa nangyaring insidenteng ito. Magandang umaga po sa inyo, GM Torre. Si Mariz Umali po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Miss Mariz, at magandang umaga sa inyong mga taga-panood at taga-pakinig. Una sa lahat, GM, unahin ko na po yung tinututukan po ngayon ng mga rescuers, Meron daw po silang isang tinututukan ngayon dahil kinakitaan ng sign of life. Ano po yung assessment at gaano kalaki yung chance na ma-rescue natin ngayon dahil talagang pahirapan daw po yung pagre-rescue. Marami po yung mga nakadagan na mga bakal tsaka semento. Miss Mariz, kahapon kasi, nung pagsimula pa lang namin, nakita na kaagad natin ang challenges. Dahil imagine mo yung 9-story building na magiging 2-story na lang. So kung gaano kapitpit at gaano ka-compact yung debris. So kahapon ay may 2 na kaagad na nalocate na magkapatong, isang bata, isang matanda. I think isa na yung na-rescue nila, isa na ang na-extricate doon. Tapos sa kabilang side naman, may isang na-extricate doon na namatay, na foreigner, sa isang hotel din, nakatabi lang, nadadaganan itong natumba. Kasi hindi siya diretsong mula taas pababa na nag-collapse, kundi natumba pa sideways. So kung kaharap mo siya, natumba siya ng pakanan. So, na masyadong naging challenging yung naging trabaho kasi andun pa ang mga scaffolding, andun pa ang kanyang mga yung safety nets, yung mga net protection niya para sa mga debris. So dikdik talaga, ginamitan na nga namin ng mga technical equipment, search equipment, gaya halimbawa ng vibraphone at saka vibroscope na ipapasok namin sa maliliit na mga butas, yung isang teleskopyo, isang camera, at yung aming vibraphone na nakikinig sa mga maliliit na mga sounds galing sa loob. At ginamitan namin ng LRAD, yung long range acoustic device, yung napakalakas nating trompa, at sinisigawan natin. Kahapon medyo may mga signs tayong naririnig na pag sinigawan namin na kumatok kayo sa tubo kung kayo ay nandyan at para kayo ay puntahan ng ating mga rescuers. May mga sumasagot kahapon. Hanggang sa mga sandali po bang ito, yung mga ginagamit nating borescope, yung mga life detectors, ay nade-detect pa rin po yung mga signs of life na yon? I-update ko yung mga tao natin, dahil mag-update ako sa mga tao ko kasi kanina medyo nakakalungkot yung mga nagiging feedback nila dahil wala silang na-detect. Kahapon may na-detect, ay kaso nang hinukay natin, aso ang na-detect, buhay na aso, pero yun lang for the moment. Kaya maliit kasi, maliit kasi yung aso, so maliit din ang livable space na nakasurvive siya. Yung tao medyo malaki-laki, kaya kailangan din malaki-laking livable space. GM,
Oo. GM, matanong ko lang din po, no, yung assessment ninyo kasi nakapagdala po kayo rito ng mga heavy equipment, pero gaano po kaya kalaki yung chance na magagamit natin yung mga heavy equipment na ito dahil mukhang dun sa assessment din po ay hindi basta-basta na magagamit ito, masyadong mga sensitive yung sitwasyon at kung halimbawa galawin, baka posibleng mas mapahamak yung mga natabunan. Yun nga ho kahapon ang pinakamalaking concern kasi napaka-unstable ng debris at napaka-unstable para pasukin ng kahit na ating mga tao. Kaya dahan-dahan talaga ang galaw dahil baka madagdagan pa ang casualty at mga rescuers na ang tatamaan. So kahapon yung nakita natin na may maliit na butas tapos may narinig tayo at may nakausap na tao, pinalagyan na lang muna natin ng oxygen, pinalagyan natin ng ventilation para makapagdahan-dahan ng mga tao natin sa pag-extricate sa kanila. Okay. Gaano tayo ka-confident na yung 18 na nawawala pa ay mare-rescue natin? Diyan Maris, kailangan natin sigurong dagdag na panalangin para sa ating mga kababayan na nandyan pa at naghihintay ng rescue kung sila ay nandyan. Kung sa ngayon alam natin na nandyan sila at hopefully ang iniisip nga namin minsan sana ma-account ng kanilang personal HR ngayon at lalabas na lang na nakauwi para at least mabawas-bawasan naman ang bigat ng ating iniisip ngayon dahil hindi pa talaga nakukontak yung mga 18 pa dyan. Alright. Maraming salamat po, General Manager ng MMDA Nicolas Torre III sa impormasyon pong binigay niyo po sa amin. Patuloy po kami makikibalita sa isasagawa po ninyo at sa patuloy po na isinasagawa po ninyong operasyon, rescue operations dito po sa Gumuhong Gusali, dito sa Angeles, Pampanga. Samantala mga kapuso, mamaya pong alas 7 ng umaga ay nakatakda mo magbigay ng press conference ang lokal na pamahalaan para magbigay din po ng karagdagang detalye dito po sa malagim na insidente na nangyari kahapon. Balik po muna sa studio.